Hey guys, good morning. This is DMC Trend and welcome po sa ating morning grind episode update ngayong umaga. Okay, so ngayong araw, ito mag-uusapan natin to. Na-save ko yung iba pang mga mga files ko which is ito nga. Para may idea lang po kayo, ayan. So ganyan po kahaba yung mga files na tatawagan nyo. Ayan, sa mga baguhan. Again, ang video na to ay para sa mga baguhan na nag-a-apply maging VA, maging lead gen specialist, o maging appointment setter online. Ayan, so para lang may idea po kayo. Ayan. Ganyan po ko yung mga sheets na natin, hinaharap natin araw-araw, libu-libong mga sheets. Ayan. Anong gagawin sa mga sheets na yan? Usually pagka-appointment setter ka or nagko-cold call ka, natawagan mo yung mga yan. Kumbaga, usually sa cold call kasi guys, supposedly inaabot lang dapat yan ng 30 seconds kasi parang isi-set mo lang yung appointment. Pero ang nangyayari, nagiging tuloy-tuloy siya as a warm call na rin. Parang magiging parang ang dating mo ay magiging sales agent ka na talaga. Talagang yun ang trabaho mo. Kaya may iba mga nagpo-post na lead gen, mga naghahanap ng lead gen. Nako, mag-ingat po kayo dyan. Tanungin nyo muna sa interview nyo kapag pure lead gen yung trabaho. Kasi kapag magli-lead gen ka, tapos may involved na cold callings, calls, voice, mga ganyan, sigurado mahirap yung trabahong yan actually. Okay, so ito yung iba nating mga setups para lang may idea po kayo kung paano yung ginagawa natin. Play natin. Parang yung kanina, ayan, replay natin. Actually, itong nakikita nyo na sheets na yan na yung mas malinis na conversion ko dito. Kasi pag dito ka magbe-base, ang gulo. gawa ito ng auto scrapper na mga yan, kaya ganyan, napakaraming details. Sa map na nila to kinuha actually. Okay, later pag-uusapan natin kung paano gawin 'yan. Paano ina-automate, paano ginagawa yung mga auto scrapping na ganito. Kaya mapapansin niyo yung mga details, napaka-detalye, pati yung link, pati yung mga ito mas detailed to sa real estate. Ito. May mga latitude pa, coordinate, may mga latitude pa, may center coordinate, may mga ganyan pa. Hindi mo na kailangan yan, syempre. So, binubura natin yan, nililinis natin. Ito na yung nagiging final output niya. Yan, ganyan na siya. Okay, kung saan kailangan mo lang yung details na kailangan mo pag tumatawag na. Hindi mo naman na kailangan yung mga coordinates niya Okay? Okay, so tuloy natin. Manood tayo ng ating session. This is actually a full mas mahaba to actually. At ganito ang gagawin mo buong magdamag. Para lang may idea po kayo. Okay? So kasi yung iba walang idea yung mga wala pang experience. Ito yung baka dito kayo mapunta, Diyos ko po. Huwag nyo nang subukan, masisira uluhon nyo. Lalo na pag may mga cold calls na involved. Ay nako. Mamaya i-explain natin kung bakit I would say it's a dead end career. Huwag nyo na lang maghanap ko kayo ng pero maganda rin, subukan nyo para may masabing experience, matry nyo lang ano yung pakiramdam. Nakaka-burnout talaga. And hindi lang nakaka-burnout, nakaka-degrade ng moral mo dyan, yung spirit mo. Kasi biruin mo lahat ng magdama, gagawin mo yun, tapos puro VM, tapos puro hang-ups, wala kang matinong makausap. Tapos ang nakaka-pressure pa niyan, kokotahan ka ng boss mo. Sabihin niya, bigyan mo ko ng Google Meeting na ganito, limang tao isang araw. Or kahit pa nga 10 isang buwan, baka malabo pa nga yan ganyan ka sa ibang mga, kahit sa nung galing tayo sa ibang company sa on-site, nasa tayo pa, nag-on-site pa tayo, mas marami nga lang yun, pure lead gen yun, madalang lang yung call, tatawagan mo lang pag sigurado na maayos yung leads. Pero ganun pa rin. Ang cold calls kasi guys, kaya natin sinasabing dead end na career yan. Siya unsolicited calls Imagine, tatawagan mo umagang-umaga or katanghaliang tapat yung tao, tapos di niya alam kung sino ka. Tapos wala siyang idea kung para saan yung tawag na yun. So, magugulat na lang siya. Operan mo siya ng SEO, operan mo siya ng social media marketing. Meron na silang ganun usually kadalasan. Operan mo ng kung ano-ano, syempre babagsakan ka ng telepono noon. Lalo na kung halimbawa hindi maganda bungad mo, hindi maganda araw. Kapag talaga
spammy. Minsan nga pag tumatawag tayo, this phone has been banned. Ganun na yung sumasagot sa atin sa ano. May mga auto detections na kasi ngayon, guys. Unlike before, wala. Maganda na ang technology ngayon na mga detections pagdating sa mga cold calls nadedetect na ng phone kung unrecognized yung number, spammy ba siya, ano ba siya, galing ba siya sa kung anong lugar. May mga ganong tracking na yung mga telepono ngayon sa US. Okay, so technically, kapag ito yung unang mga klase ng trabaho na mapapasukan mo, wala ka talagang mapapala. Baka may tendency pa, hindi mo na makuha yung sahod mo dahil aalis ka ng 2 oras dahil titrain ka lang siguro 1 araw, 2 araw. Baka nga hindi mo matagalan yung 3 oras niyan na ano. Tapos mayat maya ka pang kukulitin ng boss mo tungkol sa call. Kumusta na? Ganito na. May ano na ba? May close deal na ba? May na-set up ka na ba? Mga ganun. So, siyempre, pressure ka nun. So, tendency nun, wala ka ng choice. Huwag naggamit na lang. Which is, ito yung ayaw nating mangyari sa mga katropa nating baguhan. Well, kung ang habol ho ninyo is experience lang, pwede. Just to gain experience, alamin kung ano yung ins and outs. At least malaman nyo kung ano yung mga applications na ginagamit sa pagtatawag. Lalo na pagka work from home ho kayo or naka-home base, alam nyo kung paano yung setups, ano yung protocols, mga ganyan. At least may idea na po kayo. So, I would suggest, pasukin nyo itong work na to kung gusto nyo lang mag-experience, gusto nyo ma-feel, anong pakiramdam. Diba? Sa una, ang saya, parang, imagine guys, ang tindi pa ng rate natin dito, $10 per hour. I would say mataas. Maliban doon, $50 per close commission. Siyempre, ang laki nun. So, sa $10, nasa 1,000. So, kung $10 per hour, that's almost $1,600 per month. Kasi 40 hours lang ang per week So, 800 ang per month mo. Ay, hindi, 1,600 kasi $10 Ang laki. Iba pa yung commissions mo per close deal, $50. Kung makalima ka sa isang linggo, ang laki. Kaso walay Walay talaga ligwak, Brad. Wala talaga. So, kahit sabihin nila $200 ang commission mo dyan, baka nga after 1 week, lumayas ka rin lang sa account na yan kasi wala talaga. As in, dead talaga. And we will going to explain it later on kung bakit nasabi natin it's a dead-end career. Well, siguro para sa iba na magaling, panoorin nyo sa YouTube na lang guys. Ito na lang ang deal natin. Kung tayo nga na ito pa lang ang levelan natin, entry level pa lang to kahit pa sabihin mong intermediate or advanced ka na, i-search nyo sa YouTube si Saad Sales. I-search nyo yun. Tignan nyo kung paano niya ginagawa yung cold calls niya. Napakagaling na nun. Sobrang galing na nun. Sa 10 tatawagan niya, wala siyang, ewan ko wala ngang mga close deal na magaling siya, ginawa na nga lang niyang content pero pupusta ako dun guys, dun sa 100 na tatawagan nun, ewan ko lang kung ano, pwede siguro for appointment settings, pero dun sa iba niyang mga videos, kasi may iba nga challenge po siya within babasahin siya kapag wala siyang na close deal within the span of time na nag-call siya, as in binasa siya wala siyang na close. Ang galing niya na nun. Ang gaganda pa na mga entry, mga niya, mga spills at mga bungad niya, talagang hustler talaga. What more kapag halimbawa katulad natin na baguhan pa sa industriya or wala pang masyadong experience, lalo na kung hindi naman purely born na maniningles, o di hirap talaga. Okay? Ito, sige, tuloy natin, panoorin natin to. Nakakatuwa to Eto guys, actually yung ginagawa namin dito is SEO yung ino-offer namin. Pero pansinin po ninyo. Para matuto na rin kayo tungkol sa video na to. Okay? Yung iba nating pinanggalingan na na tropa na company, wait lang, pakita ko sa inyo yung wala ba yung naka-open? Yung explain natin guys, yung kaibahan ng pag-SEO. Okay? Para at least may idea po kayo kung ano yung sa tingin nyo mas favorable na strategy sa pag-SEO. Halimbawa, SEO yung ino-offer ho ninyo. Okay? Ito yata. Nasaan na ba yun?
Ito. Okay, okay. Dito sa ano natin na to, dito sa sessions natin na to, bakit naka-red itong mga to? Itong nakikita nyo na kulay na yan, itong 1, 2, 3, ito yung number ng ano, ng column. Ito naman yung row. Itong nakikita nyo na mayroong negative na yan, yan yung naka-sponsored ads yung mga yan, which is supposedly good calls dapat yung mga yan. Pag nag-o-offer ka ng SEO, sa iba naming company na ano, sa ibang company na pinanggalingan natin, bawal tawagan ang mga ganito na yung mga naka-sponsored kasi tignan nyo. Mahaba to guys ha, session natin na to, mahaba itong ano natin. So, tsagain nyo lang para at least may mga idea na rin po kayo. Bawa, nagli-lead gen ka, let's say for example, real estate in Sorrento or Agent Ocean Beach. Sa iba, ganitong ginagawa, hindi allowed yung mag-browse ka rito sa first page. Dito ka kaagad papupuntahin sa 10. Bakit? Kasi kung SEO ang i-offer mo, natural, hanapin mo yung mga kulelat o operan mo yung mga yon, yung mga hindi nagra-ranking kasi yun ang kailangan nila. Diba? Usually, yan kailangan nilang mga yun para umangat sila, para mapunta sila dito sa first page. Dito. Sa unang page ni Google. Let's say for example, nagkumuha ng service ng SEO o offeran mo ng SEO, kailangan mapunta siya rito. Pero kadalasan, yun ang ano, utos sa amin. So, ginawa namin sa company rin naman na actually ang niche naman nun is web developer agencies. Ngayon, nung tinatawagan namin, wala din, hindi effective dito sa last page, pare-parehas lang din. Pero dito sa isang inanuhan natin na nakuha tayo, $10 per hour, allowed siya. Bakit? Kasi nga, syempre, kaya nag-sponsor yung mga yan kasi nga, may budget. So, technically, kayang magbayad just in case na offeran mo ng SEO yan kasi nga bumabudget na sa ads eh. So technically ang pitch mo dyan, instead na gastuhin mo sa pagbabayad ng ads kay Google, why not gastos mo na lang sa iyong SEO para mapataas mo yung ranking mo sa Google o pwedeng ma-list yung iyong business sa global business profile or sa map. Ganun yung ano. Kaya allowed, kaya green, kaya good siya. Ito ang hindi na pwedeng tawagan, itong top 1, 2, 3 na yan. Kasi naka-ranking na yan eh. Ba't mo offeran naka-ranking na sila, di ba? So, kukulayan na yan. Ito ngayon, yung mga tatawagan. Yan, yung mga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan, yung mga yan. Yan yung mga tatawagan. Kaya yun yung mga ginawa natin. Ito yung minarkahan natin na tinawagan. Ayan. Okay, tuloy natin guys. Ganon din hanggang dito, markahan mo na yung mga 1, 2, 3 na yan. Tsaka yung mga naka-sponsored. Okay, tuloy natin. Right now, for the keyword in your area is for the real estate agent in Ocean Beach. Hello? I-blur ko na lang yung iba guys ha, kasi pa for security purpose yung iba kasi mga screenshots na. Unang tawag natin yata yan kanina. Hindi. Basta nakailang tawag muna tayo bago yan. Call ended na naman. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Next. Actually, itong ginagawa natin na to is for the sake of experience, reference. Kasi hindi mo maikukwento kung hindi mo nasubukan ng actual. So ngayon, na-try na. So kaya natin nakukwento ito ngayon. Yan tayo na-share ngayon sa ating mga katropa. Para may idea rin. Kasi yung iba, aga nag-a-apply sa mga social media posting, may mga nag-hire na, we're hiring lead gen specialist, appointment setter, VA, mga ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga baguhan, takam na takam yung mga yan. Kumbaga, gutom na gutom mag-apply yung mga yan at matanggap. Tuwang-tuwa yan pag natanggap. So, excited. Ngayon, papasok, mahahire. So, parang ang nangyayari ngayon, nalilibre yung ibang mga balasubas na mga employer. Mag-hire yung mga yan. Kasi alam nila na kahit di qualified yung i-hire nila or qualified man o hindi, pag nag-hire yung mga yan, at
gagawin mo yung training. So, una, babarating ka pa sa training fee mo eh. Mura pa bago ka sabihin na mag-close deal kayo ng contract. Pero alam nila sa sarili nila, hindi ka magtatagal eh. Tapos alam nila na baka sukuan mo lang after 3 days or baka nga wala pang isang araw, sukuan mo na eh. 'Di ba? Ako isang gabi ko lang dyan guys, di nga ako umabot ng isang gabi dyan, tinulugan ko na guys eh. Kasi wala namang monitoring, di nagmo-monitor. Malay niya pa ba, sabi ko. Sabihin ko na lang, tinawagan ko lahat, wala ka sumasagot eh, VM lahat. Yun yung reporting, wala naman. Maliban na lang dun sa monitoring dito sa app na ginamit sa calling. Mo-monitor dun kung kailan na siya tumigil. Anong oras. So dun niya na lang makikita na, nag-stop na yung calls na nung ganitong oras, hindi na siya nagtawag. Trace niya pa rin doon sa ginagamit na pangtawag. So, alam niya na pag ganun. Kaya tapos, mag-i-awol mo na lang. Ganun yung mangyayari. Kaya diba guys, napaka-burnout yung ganyan. Isipin. Diba isipin mo, magdamag mong gagawin yan. Sobrang hirap yan guys. Maliban na lang, sobrang tiyaga mo, matsatsaga mo talaga yung gantong klase ng trabaho. Ito yung mga natin, actually itong biniblur natin, yan yung mga sensitive information sa company. Ba yan? Next, Ocean Beach. Ang hirap naman na sukuan natin, di ka natin sinusubukan. Tama. Tira. Taragis. Yun. Sumagot. Desperadong ng tawag, no? Yan ang kalaban nyo guys. Pagka maglilid gen kayo. Tapos may call. May mga tawag-tawag na ganyan. Halos mga VM lang talaga mare-receive mo talaga. This is Broderick Trotter with Coastline Real Estate Group. Leave your name, message, and some info, or shoot me a text, and I will get back to you soon. Naku, voicemail. Walang matinong matawagan. Next, tawag ulit. Real estate agent in Ocean Beach. Yan, forward ka natin. Ay, naku, wala na naman. Yan, okay. Ay, naku, wala na naman. Yan, okay. Ito na. Actually, ito yung first time natin na sumabak sa ngayong gabi try natin. Kapalaran Hey, na. this is Al Henderson with Coldwell Banker West. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. For a faster reply, you can also text me. Speak to you soon. Oh my God, voicemail na naman. Okay, next. Real estate agent in Ocean Beach. Tira na, boy. Puro voicemail. Nag-message na yung natin, yung boss natin dyan eh. Nauulit, may Google Meet na. Ano mo nga bibigyan ng Google Meet? Wala nga matawagang maayos eh. Ayan, screenshot na natin. Please leave your message for 619-677-5773. Nothing has been recorded. Record your message after the tone. Simply hang up when done. Or for delivery options, press the pound sign. Okay, puputulin na natin yan. And so on and so forth. Ganyan po yung nangyari. Kung kukunin natin yung metrics natin dyan, stats natin, o mga KPI, something like that. Wala talaga. Kahit gawin mo yan ng 10 oras, kahit magdamag, 24 oras, or for the next weeks or months to come, ganyan ang magiging resulta. Cycle. It's an endless cycle. Puro ganyan yung magiging cycles mo na puro VMs, minsan phone number has been banned. May mangilan-ngilan ka naman na makakausap. Kaso nga lang,
hirap mo din siyang makausap ng matino kasi sabi nga natin unsolicited calls. Tapos ooperan mo, tapos wala sa lugar talaga, hindi nila alam na tatawagan mo sila, bigla mo na lang silang tawagan o hindi ka nila kilala gaya ng sinabi natin. So technically talagang mare-reject ka. Bihira yung mga, okay, explain natin kung bakit bihira para mas mabigyan namin kayo ng idea. Ito siya. Actually, dito na natin kinuha yung sagot. Babasahin na lang din natin. Mas precise na kasi ito Asa na ba yun? Browse storage limit, resignation letter. Ayan resignation letter with positive reflection. Ayan na yung yung gagamitin nyo guys pag magre-resign na kayo sa chat, mag-aawol na kayo. Siyempre, pag di kayo masyadong marunong mag-compose ng mga email, makakatulong si ChatGPT or DeepSeek. Okay, punta tayo dito sa cold calling futures. Ayan. Inalam natin. Tingnan nga natin kung anong masasabi ng AI. Kaya yan, why do you think cold calling jobs is worse and a dead end? Mali pa yung spelling natin. Ang sabi niya rito, of course, this is a great question because it touches on the massive shift happenings in sales and marketing. Let's break down why cold calling is widely considered as one of the worst jobs and whether it's truly a dead end. Why cold calling is often considered the worst job. Ayan. Isa-summarize na lang natin, babasahin na lang natin yung mga bullet points niya. Just in case gusto nyong basahin yung kabuuan nito, same lang din naman yung magiging result niyan kahit i-chat nyo yung ChatGPT or kay DeepSeek, malalaman nyo yung detalye na dyan, yung mas comprehensive explanations at details niya. Extreme and constant rejection, true. Very low success rate. The numbers are brutal. A success rate of 1 to 2% is often considered good. Akalain mo 1 to 2% pa yung sinabi niya sa madalang or madalas na considered good. Okay? Napakaliit ng porsyento guys, sobra. That means for every 100 calls you might get one mildly interested person. Doing this for 8 hours a day is demoralizing and can make you feel ineffective even if it's the nature of the game. Right? It's an interrupted based model, lack of control and often poor data, micromanagement and high pressure. Ayan. May pressuring ka na dyan sa mga quotas, something like that. These roles are often heavily metrics driven. Totoo yan guys. Sa metrics driven na sinasabi dito, siyempre ito yung mga statistics at performance mo. Okay? Number of calls per hour, talk time, dials per day, managers listen into a call. Buti nga ito, hindi na ginagawa wala nang monitoring na ganyan. Or else, siyempre, medyo maasiwa ka, di ba? Mas hindi mo maibibigay yung full 100% mo pag may ganyan na may nagmo-monitor sa'yo. Asiwa ka, di ba? Pero sa experience natin, wala naman ng ganyan. Negative public perception. The cold caller stereotype is that of a pushy, annoying telemarketer or scammer. Di ba? Tatanungin ka kagad. Minsan nga naanohan tayo, are you a telemarketer? Mga ganun. Siyempre, anong reaction mo? Paano mo i-rebat yun, di ba? Sabihin mo na, no, I do the role for closing the meeting, something like that. Ganun na lang yung pwede mong sabihin. It's a cold call, a dead end, a more nuanced view. The short is yes and no. My traditional cold call is dying. Technology is blocking it. Ito nga, sa spam filters, robocall blocking apps, regulations are making it basically harder to reach people. Buyers are educated. It's inefficient for most B2C and many business-to-business product. It's a terribly inefficient way to generate revenue compared to digital marketing, content, and social selling. Alam nila kasi na hindi ka tatagal nagagamit, although meron silang mga divisions na gumagawa na sa digital marketing nila, sa content and social selling, may mangilan-ngilan pa rin na nag-hire or marami pa rin talaga na nag-hire ng mga ganyang positions. Kasi alam nila, lalo na sa Pilipinas, mga Asians, lalo na sa mga western part of the world, o kahit sa India lang, marami silang hinahire na taga-Pilipinas kasi alam nila mahirap yung trabaho, walang masyadong tumatagal. Hire lang sila ng hire kasi alam nila susukuan yan ng ng agent. Kaya madalas, akala nyo lang ang daming hiring sa social media. Lalo na pag nagbo-browse kayo, Allegiant, Wanted, Hiring, VA. So, alamin nyo yan guys. Yan yung mga dapat nyong i-consider pag nag-a-apply na ho kayo. I-check nyo
kung lead gen ba yung trabaho mo, tapos may mga cold calls ba? Pag may cold calls, matik yan, puro BM ang makakasagupa mo araw-araw. Okay? So, hindi na natin babasahin. Okay? Dito natin natatapusin itong ating video. Mahaba pa to actually, pero hindi na natin pa tatapusin yung mga yan. Puro ano na to. Yan, puro ano na to. Puro mga VMs na lang yung mga yan. Wala na. Doon nga sa 100 yata na natawagan natin dito, 2 lang yata yung nakausap natin. Sablay pa. Hindi pa nag-proceed. Hindi nag-push through. Nag-hang up na pag nalaman nila na na ooperan mo sila ng ganito. No. May kausap naman tayo rito sa part na yan. Ito, nag-hang up din Online to. right now, so we can discuss it. Sige, tapusin natin. Dalawa yung kausap lang Hello? natin dito eh. I was just wondering. Yeah, I'm just wondering if you are online right now, so we can discuss it. Dito kasi sa task natin na to, kailangan naka-online yung client na tatawagan natin. Which is napakahirap. Isipin mo, tatawag, malay mo ba kung nasa harap siya ng desktop or nasa phone or kumakain, di ba? Kadalasan, yung mga yan, hindi naman nasa harap kadalasan yan ng mga ng kanilang mga desktop or laptop, di ba? Or kahit naka-phone sila, pwede naka-online sila, possible yun. Pero kadalasan pagka ganyan kasi may itatanong ka lang eh. Sa case kasi natin dito, ang trabaho natin dito is nag-audit tayo ng mga ranking ng mga website. Kasama na rito yung mga nag-sponsored. Ngayon, ang tinatarget natin dito is mga top rank 4, top 5, top 6, top 7, top 8 na gusto nating maging top number 1 sa GBP. So, kaya natin tinatanong kung naka-online kasi gusto natin na i-prove kung ano yung kasalukuyan nilang ranking globally kasi merong tinatawag na customized Google algorithm localization. Halimbawa, taga San Diego ka. Let's say for example, San Diego ka. Kapag halimbawa nag-search ka sa mismong vicinity or radius ng San Diego, may chances nang ipapakita sa iyo, especially kung ikaw ay business owner, ang ipapakita ng algorithm ni Google yung malapit sa'yo. Kasi nga, lalo na kung ikaw pa may-ari, ipapakita niya yung sa'yo o yung pinakamalapit sa'yo. Ngayon, pag nag-search ka sa Pilipinas, pag sinearch mo na ang San Diego real estate, maaaring hindi na magpakita yung kanyang business sa GBP. Ang nangyayari ngayon, kaya natin tinatanong kung bakit kailangan naka-online. Yun yung mahirap pa kasi you have to consider na kailangan naka-online yung tatawagan. Paano kung hindi, di ba? So, nahirap siya talaga. Diyan pa lang sa factor na yan, sasablay ka na kasi hindi all the time naka-online yung kausap mo eh. Tapos ang hirap, uutusan mo siya na mag-browse, uutusan mo siya na i-check ang kanyang ranking. Isipin mo naman yan, di ba? No. Okay, tulad yan. Yeah. Thank you. No. Wait. Oh my goodness. Di ba? Pinatay na mag-explain pa lang sana ako, babanatan ko pa lang siya na explain ko sa kanya sana na nakita ko siya sa Google, bobolahin ko lang siya sana diyan na maganda yung kanyang SEO. Actually, top siya diyan top 6 yata. Ngayon pinupush natin yung service ng SEO, gagawin natin siyang number 1. Ganun yung promise. Di ba? Ang tibay. Pero which is magaling naman talaga yung company natin. Yung company na sinalayan natin. Magaling sila, guys. Hindi ko nasasabihin, pero ang galing nila. Kaya nilang maging number 1 talaga. Magaling sila. Sobra. As in, I've got free AI masterclass but only share it with people. Okay. Ayan. Mga nagtitinda ng mga courses sa pag-VBA. Uso ngayon yan, guys. Yung iba nga, dyan na siya nag-message si Ay, ito na. Shoota, parang dead end ang account here. Puro BM. Naisip ko na yung KPI ko sana. Siguro call ka na lang tayo ng ibang categories. Nag-resign ka na pala, kuya. Ngayon ko lang na-notice. Inawall natin yan kagabi eh. Hindi natin actually, bakit katatagal sa isang klase ng positions na alam mo yung cycle paulit-ulit lang. So, you need to consider your weakness and strengthen. Bakit mo pa itutuloy kung wala ding patutungan? Ang dami. There are so many fish in the ocean. Marami pang mabibingwit din naman eh. Diba? So marami pa. Hindi lang yan. So kaya natin pinost to para at least may idea kayo kung ano yung setup. Kung paano yung kalakaran, ano yung diskarte, ano yung galawan. At sinishare natin yan sa group natin. Nga pala guys, sa mga gustong sumali, ito, lead generation specialist
PH Network. Nagpo-post tayo dyan ng mga tools, materials, videos, resources sa mga makakatulong sa mga baguhan. Sa mga baguhan guys, sa mga wala pang experience, gusto pang mag-upskills, gustong matuto, pinopost natin sa group na yan. Okay? Ano pa yung pwede natin i-discuss? So far, yun lang, no? Ano pa yung ba natin? Ito na yung mga ano natin. Mga... Come on. Wala, ganun na lang yung nangyari. Puro ano na siya. Puro ganun na lang. Okay, so dito na natin tatapusin itong ano natin, itong episode natin ngayong umaga. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga sa ating Morning Grind episode. Again, this is DMC Trend. Thank you guys for watching. Please like, share, subscribe, and comments. Good morning. I was just wondering. Yeah, I'm just wondering if you are online right now, so we can discuss it. No. Yeah. Thank you. No. Wait.